Guys, sige ito sasakyan na to. Wala akong driver pero sige nyo, aandar ako. Hey, naman. Maandar, walang driver. Yeah, forward. Maandar, wala tayong driver. Sige pa, sige pa. Sige pa. Sige pa, sige pa. Yeah, backward. No driver, guys. No driver. Sige pa, sige pa, sige pa. Op! Di ba nung bata tayo, mahilig tayo sa mga remote control cars. Yung mga sasakyan ngayon, ayan, ganyan kalaki. The remote control na din. Tingnan nyo, kukontrolling ko sa remote lang. Atrasin natin. Oh, di ba? Kia EV5. Tingnan natin. Originally, sa ibang bansa, may ilaw din siya hanggang dito. Kaya lang, di applicable sa ibang pedestrian, sa mga laws nila. Kaya tinanggal na yung pinaka-ilaw dito sa gitna. Subuksan natin siya. Tignan natin engine. Walang engine. Meron siyang storage dito na maliit. Pwede ka pa maglagay ng bag mo dyan. Tapos, pwede mo na isara. Kasi nga, electric vehicle po siya. Meron pa mas malaki dito yung EV9. Pero, ito muna EV5 yung i-review natin for the meantime. Ano napansin ko sa kanya, netizens, since malamig dito sa lugar, kasi todo na yung aircon, tapos umuulan pa. Kapag sinet mo yung aircon sa 25, heater yung nilalabas niya. So, binabalansin niya para maging 25 degrees talaga. Unlike yung mga aircon natin dito, kapag ka 25, yung buga lang mararamdaman mo na humina. Pero itong isang to, heater talaga yung binubuga niya. So, dito sa unahan, napansin ko, netizens, ang kakaiba sa kanya, wala siyang cubby holes dito, walang lalagyan. May bulsa lang dito, pwede mo ilagay dyan yung card mo, RFID, ganyan. Pero meron siyang armrest, pwede mo itong ibaba. Tapos, may malaki lang din dito lalagyan. I think this is wireless charging as well. Tapos, dalawang cup holders dito, Type-C na USB charging. Isang buong assembly lang na pahaba yung kanyang pinaka-infotainment. Magkadikit na yung kanyang pinaka-gauge, speedometer natin and stuff, nandyan na. Tapos, meron ka pa rin infotainment dito sa gitna, pero tuloy-tuloy yung screen nila. Pwede mo nang kontrolin dito sa inyong pinaka-screen yung kanyang mga configuration. Pero ang maganda, meron pa rin tayong mga physical buttons dito na napaka-convenient dahil sanay tayo mga old school sa mga may pinipindot-pindot. Yung temperature niya, fan, yung kanyang hazard. Ako nakita ng gantong volume knob, aircon vents niya. May glove compartment pa rin tayo sa unahan. Isa pa sa napansin ko, netizens, yung kanyang pinaka sunroof, unlike sa ibang electric vehicle kagaya ng Tesla na na-review natin, ay wala siyang pinaka-takip. Etong isang to is nabubuksan siya, hindi siya fixed. Nabubuksan yung pinaka sunroof niya at saka nagkakaroon ng cover. So napaka-useful nun para na din siya yung ibang mga sasakyan na na-review natin. Dito pala yung gear shift niya, guys. Ito yung gear shift niya. Ayan. Dito rin yung start. Ayan. Twist mo lang to. Tapos pindutin mo lang yan. Park na. So, tingnan natin sa passenger. Dito sa passenger seat, netizens, meron din tayo of course na armrest dito with cup holders. May bulsa din yung ating mga unahan na upuan at meron siyang Type-C ready na charging port dito sa upuan mismo. Wala dito yung kanyang pinaka aircon vents kasi naan dito sa gilid. Ayun, dito ko nararamdaman yung heater niya since naka-open nga 25. Wala siyang cubby holes doon kasi naan dito yung kanyang pinaka storage. Ayun, you can easily fit 3 person dito. May enough headspace, may enough legroom. Pero mga bulsa yung kanyang pintuan pero walang cup holders. May ilaw din. Hindi mo mga maramdaman na napindot. Meron din tayong sabitan dito kung mag-hanger ka ng damit, pwede din. At tingnan naman natin doon sa pinaka-likuran niya. Siyempre, electric vehicle nga siya. Walang katunog-tunog kahit naka-start na. Mapapansin niyo dito sa kanyang pinaka-tail light. Parang linya lang na minimalist. Shark fin antenna na rin tayo. Tapos may spoiler siya, may brake lamp dito sa itaas. Yung ating Kia na logo. Tapos EV5 nakasulat. At syempre, may rear camera. At automatic na rin yung kanyang pinaka-pintuan. So, ito maganda dyan, netizens. Pwede ka magmerienda kasi. Mapapansin niyo nagkakaroon ng lamesa bigla dito. So, magpipiknik kayo. Ayan, upo ka lang dito. Tapos dito yung mga kape ninyo. Pwede kayo mag-date-date, ganyan. Meron din siyang mga hooks dito na pwede nyong ilipat-lipat. At syempre, hindi mawawala yung ating charging port dito. May power outlet siya dyan. Ayan, pwede kang magsaing. At kung ano pa, electric fan, pwede din dito sa atin sa Pilipinas kasi mainit dito, di ba? Pero front wheel drive siya. So how I wish meron pang mas malaking storage sana dito sa likuran. Pero overall, flat naman siya. Pwede kang magkarga ng mabigat. At foldable din yung kanyang mga rear passenger seats. Nabubuksan din itong kanyang pinaka-upuan sa likod. Meron siyang parang extra material to support para maging isang super flat na hulting siya. So, pwede kayo dito mahiga. Let's say may bakong kayong unan. Aabot naman yung ulo ninyo kung dito kayo hihiga. Makapag-stargazing din kayo kasi nga, naka-sunroof siya. Ayan, So, gusto nyo mag-date? Pwede din dito. Ayan, Ang ganda ng mga stars. And syempre, magagamit nyo rin yan. Kung halimbawa, naghahanap buhay kayo. Kailangan nyo talaga ng flat surface. Matibay naman yung kanyang pinaka-material. So, pwede kayo magkarga ng medyo mabibigat na gamit. Kung naman, edis kung gaano kaganda yung kanyang mga mugs. So, meron tayong piano black plastic dito. Tsaka parang
brush steel na aluminum para sa mga mugs. Pati din doon sa kanyang pinaka C-pillar ay meron ding brush aluminum material. May roof rail din tayo dito. Pwede nyo rin lagyan ng gamit sa itaas if ever man. Tsaka kung magtataka kayo kung saan siya i-charge, napaka-seamless talagang gumawa ng mga electric vehicle nowadays kasi dito mo siya makikita. Pipindutin mo lang to, bubukas na yung kanyang pinaka-charging port. Ayan, meron tayong dalawa for home charging at saka kung sa mga gasoline yan, yung fast charging niya. Pipindutin mo lang ulit yan or kahit malimutan mo yan, automatic din niyang sasara. Wala ka rin makikita ng mga door handles, kasi ipupush mo to para lumitaw at tsaka mo siya mabubuksan ngayon. Diba? May camera din tayo sa mga side mirrors and syempre may repeaters tayo para mas visible sa kalsada. Sa mga magtatanong naman kung gaano kalayo ito kayang magmaneho ay aabot siya ng 530 kilometers bago nyo siya completely na malupat. Syempre may available din yung charging niya sa mga bahay natin kaya naman sa mga ibang gas station pati na rin sa mga malls. Napakaganda ng kulay nito no, Nedises, para sa tropical country na kagaya natin. Sobrang cool niya sa eyes. Tapos very elegant din yung kanyang mga daytime running light at naka-projector lamps na rin tayo na LED na rin. Sobrang linis lang dito sa unahan. Ganun din, meron tayong mga silver materials dito sa gilid. Tapos yung ating pinaka-Kia na logo dito lang sa gitna. Ito naman itsura ng kanyang pinaka-physical key. Bali nandito yung lock button, remote start. And of course, pwede mo rin dito buksan yung kanyang pinaka-trunk. Ito yung sa unahan at ito naman yung sa likuran. Lock and unlock button. Pinakatanong na lang, Nedises, ay magkano nga ba to? Ngayon ay meron tong presyong 2.4 million pesos. Pero pag pumunta kayo dito sa Anis Electric Cars na located sa Santa Rosa, Laguna, hanapin nyo lang si Miss Bem. Lagay ko yung number niya sa screen. Gamitin nyo lang yung code na NEDANIS at magkakaroon kayo ng malaking discount. So, visit lang kayo dito at baka meron kayong magustuhan na unit. O kaya naman, kung meron kayong special request na unit, pwede din kayo mag-visit dito para mapag-usapan ninyo. Lalong-lalo na yung wala pa dito sa atin sa Pinas, di pa available. So, mauuna kayo, di ba, kapag ka dito kayo bumili. Ano pa yung mga ibang electric vehicles, cars, motorcycle, ang gusto nyo i-review natin next time, Nedises, comment nyo naman sa ibaba. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Adriano. Always keep it cool and ride safe always.